kanina sa barbershop, natawa ako. Kasi syempre, di ba, usapang barbero, ayun, napakasarap pakinggan ng mga usapan sa barbershop. Tapos kanina, yung usapan nila ay tungkol sa mga kapitbahay. Hindi yung typical na chismis sa kapitbahay ha. Kundi, para sa akin, merong sense din naman. Kasi somehow, parang totoo. Yung ano nila is yung, i-quote na lang natin yung word na inggit. Yun. Kasi daw sa ano nila, sa community, parang sa sitio nila, may mga ganitong scene na kapag may bagong tsinelas, for example, yung kanilang kapitbahay, hindi pwedeng hindi ka bibili or hindi naman bibili yung isa ng mas maganda pa. Kung baga sa, yung iba naman daw isa sound system. Yun. Baga pagandahan din ng mga sound system. Alam mo yung mga typical na ganyan. Tapos yung kumurot talaga, kumurot. Na ano talaga sa attention ko doon is yung quote na yung mga taong ayaw kang umasenso is yung mga taong nakakakilala sa'yo kung ano ka nung walang-wala ka pa. Baga nung maliit ka pa, yun. So kung ano yung pagkakakilala daw sa'yo, sa buhay nyo dati, parang masakit daw sa mata ng karamihan kapag nakikita ka nilang umaangat ng kahit pa unti-unti. Tapos sila is naiiwanan dun sa kung anong buhay pa rin meron sila sa nakalipas na panahon. Sabi niya sa usapan nila, na yun nga, yung mga taong ayaw umangat, yung mga inggitero, or yung mga taong grabe yung crab mentality, is yung mga tao nga na ano nila, na kasabayan nila dati sa laylayan ng lipunan. Kumbaga wala naman silang wala silang inggit dun sa mga taong nandoon na sa mataas na dati yung tingin nila. Pero daw sa mga taong kasabayan nila dati sa laylayan ng ekonomiya, ay yun daw yung parang masakit sa loob ng ilan na kumikitang umaangat. 'Di ba? Kasi in reality nangyayari talaga yun. Na may mga tao talaga na ayaw makitang umaangat yung kapwa nila, na masusuportahan pa yung iba kaysa sa kapwa nila kasi ewan ko kung ano yung mindset ng mga taong ganyan, na ayaw nilang makita na umaasenso ka, ganun. Yun sa usapan nila. And yeah, totoo talaga yun. In fact, may na din ako niyan dati sa mga business mentors na may sinasabi nga na kapag gusto mong magnegosyo, if you really want to succeed in your business, magnegosyo ka sa lugar kung saan hindi sa lugar nyo. Kasi, kumbaga, yung standards na magiging tingin sa'yo ng tao sa bagong community na mapipili mo is nasa level na. Nasa level na kung ano ka tinititigan ngayon or kung ano yung standard or yung status mo ngayon. Kasi kung sa lugar nyo daw, ikaw magsisimula ulit ng negosyo, may mga umaasenso pa rin, pero ibig sabihin nun, iba yung magiging respect or pagtangkilik sa'yo ng tao. Kasi kung ano yung naging tingin nila sa'yo nung walang-wala ka pa is parang ganun pa rin yung magiging tingin nila sa'yo kahit na meron ka na. And yung suporta is different. Kasi sa ibang tao, mas pipiliin na lang nilang suportahan yung iba kaysa dun sa kakilala na nila. Yun. I don't know, but yeah, isang magandang conversation yun kanina sa barbershop. Agree ba kayo dun? Bakit kayo may mga taong ganun, no?